Isang OLA agent na ipinost ang buong pamilya at ipinahiya sa kanyang Facebook page, no? Itong mga OLA agent nito talaga ito pinaka ayoko, lalo na may mga bata na dinadamay sa pamamahiya sa paraan ng maling paniningil ng utang, no? Ulitin ko, hindi ako sang-ayon sa mga gitong klase ng mga paniningil ng mga OLA agent. At talakayin natin ito sa video ito. Pero bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-follow po at paki-supportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din pong simpleng pag-like, malaking tulong din pong simpleng pag-share. At para updated po sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi ko po kayo hinihikayat mangutang dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang suliranin dito sa mga ginagawang paglabag sa unfair debt collection practices ng mga online lending apps agents. At kung saan nyo maaaring ihahain ng reklamo ng mga ahensya ng gobyerno. At paalala, hindi rin po ako abogado. Ako po simpleng mamamayan lang din po na nagre-report din sa mga ginagawang mga paglabag sa karapatan ng mga borrower. At hindi rin po ako nangungonsintin huwag magbayad ng utang. Ang utang ay utang at ito po yung responsibilidad natin. Okay? So ito po yung Facebook page ng isang OLA agent na nakadami account, walang profile na nakalagay. Basta mga picture ng mga nagkautang sa kanya. Hindi naman basta picture, family picture ng Facebook page ng mga nagkautang. Ako hindi ako sigurado kung itong mga biktima na ito, alam na nila na naipost sila, no? So sa Facebook page ko, naka-post naman na ito kanina para ma-report natin doon sa Meta para ma-take down. Then, kung kayo, biktima ng OLA agent na ito at kayo mismo yung nandiyan sa post ng OLA agent na yan, ay maaari po kayong dumulog, screenshot nyo. At ako, may mga screenshot din naman ako rito. At kung nakilala nyo na kayo talaga yan, yung buong pamilya nyo nakapost sa pamamahiya at pag-post sa social media, sa Facebook, maaari nyo pong ihain ng reklamo sa PNP, Anti-Cybercrime, sa NBI, Anti-Cybercrime Commission, at sa PAOK at sa CICC para magkaroon ng tamang paghahain ng reklamo para masawata itong OLA agent ito. Pero ito yung post niya, no? Isa sa mga post na nakita ko kahapon ito, bukod doon sa iba, ito bago lang to, kayo ng hapon lang to nakita ko ng mga kadyani. May post siya 5 hours ago, kayo ng hapon, no? Bago upload na naman niya, kahit na alam niya puro comment na inaabot niya dahil nga nakita ko yung kanyang Facebook page. Na ito siya, pangalan ng kanyang FB page is Calix Janed. So wala siyang profile pic, no? Di ba mautak talaga, no? Pero ito paalala ko sa inyo, hindi ko alam kung nung OLA ito. Kasi itong mga OLA agent na ito, hindi yan maglalagay ng lending company nila. Para syempre, iwas puso yan. Syempre, takas yan para hindi ma-trace agad. Kasi nga, yung mga yan, maraming may mga utang sa kanila na ganyan yung ginagawa nilang paniningil, no? Yung pamamaraan ng pamamahiya sa social media. Ito yung sabi, no? Asawa mo si Blank, takpan natin yung pangalan ng biktima, anong plano mo sa mga utang mo? Wala kang balak magbayad? Gusto mong mapahiya ka pa dito sa social media? Hawak ko lahat ng picture at ID mo para alam mo, ha? Galit na galit. Ang dami mong utang, wala kang balak magbayad. Gusto mo sumikat dito sa social media, pagbibigyan kita. Ipopost ko lahat ng picture mo sa social media at mga page ng scammer sa lugar mo para malaman nila na marami kang utang. Huwag mong hintayin na may bagay na dumating sa mismong sa tapat ng bahay mo. Gagawa ako ng GC kasama ng pamilya mo at kaibigan mo para malaman nila na marami kang utang nang mahiya ka naman. Huwag mo ko sagarin, Blank, yung pangalan kasi to. Pag wala ako natanggap na bayad mo, pasensyahan tayo. Grabe siya, no? Ito. Tapos ito yung post na may bata. Dito ako medyo nanggigigil ako sa mga ganito, yung mga OLA agent namin, yung bata mismo yung ipopost, no? Dahil naka-profile pic at naka-cover photos, no? Paalala lang doon sa mga may utang, sa mga OLA, no? Ulitin ko, hindi ho ako nanghihikayat na huwag magbayad ng utang. Kung kayo man po, bayad na, o sobra na yung naibayad nyo, tapos pinopost pa rin kayo, maghain po kayo ng tamang reklamo. Ito ay cyber libel, mabigat na parusa po ito. At kasi iba, hindi pa alam kung saan pwede magsampa ng reklamo. Kung may malapit sa inyong presinto na mayroong anti-cybercrime na PNP o NBI,
Doon ho kayo maaaring mag-file ng complaint. Ito po kasi matibay na ebidensya na itong mga OLA agent is mga namamahiya sa social media, no? Ito yung sabi niya doon sa isa, doon sa may bata, no, na takpan natin yung bata. Yung pangalan ng borrower. Anong plano mo sa mga utang mo? Kotse ka. Ay, binabago ko lang kasi medyo harsh talaga yung mga words eh. Gusto mo ata napapahiya ka pa bago ka magbayad. Ano, wala kang plano magbayad ng mga utang mo. Ito, para sumikat ka, post kita sa lahat ng social media. Baka sakali magkaroon ka ng hiya. Kakalat ko mukha mo sa social media at gagawa ako ng GC kasama ng mga pamilya at kaibigan mo para malaman nila na marami kang utang. Huwag mong hintayin na padadahan ka ng bagay na hindi mo magugustuhan sa mismong address mo dito sa takpan natin yung address. Matuto ka magbayad ng utang mo ha. Pag wala akong na-receive na bayad, pasensyahan tayo, hype ka. Okay, no? Bata po yun nasa profile picture. May talagang bata as in talagang mga 2 years old yata to, tapos isa nasa 6 to 7 years old yung isang bata. Ito, kung kayo, opinion nyo hindi bag ng bayaran, nasa inyo na po yan. Hindi ko nahusaklaw yung issue ng mga tao. Kasi ako man mismo nakaranas ng pagpo-post, pero yung akin is binalik ko pa rin naman yung principal amount bago ako nag-file ng complaint sa PAOK, sa PNP. Okay, malinaw ha? Ako na i-post pero binalik ko lang yung pera. Yung iba na i-post ako pero alam ko sa sarili ko na nabayad na ako. Alam ko sa sarili ko na nakakapagbayad ako at dumating lang yung punto na yung panahon na hindi na ako nakakapaghulog. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ko tinatakasan yung obligasyon. Kapag ganito mga senaryo, maiintindihan ko naman ho kayo no, na kaya ayaw yung bayaran dahil ho sa pamamahiyang ginagawa nila. Pero as long as alam nyo rin sa sarili nyo na nakakapagbayad kayo, in the times. Ngayon, kung ayaw ng hulugan, wala namang problema yan eh. Kasi in good faith naman po kayo sa simula pa lang na nagbabayad kayo, tapos bigla lang kayo nagkaroon ng problema. Okay? Ngayon, uulitin ko, kung kayo po ay isa sa mga na-post nitong OLA agent na ito, mas maganda po niyan is magsama-sama po kayo, lahat mga na-post, kung sakasakali, kung saan kayo may lugar na may anti-cybercrime, ulitin ko, dumulog na po kayo doon. At kung sa email, maaari naman po kayong dumulog sa CICC dahil alam ko, mas madali yata makakontakt sa kanila yung mga investigador ng CICC o yung Cybercrime Investigation Corporation Coordinating Center. Okay? Cybercrime Investigation Coordinating Center ang pangalan nun. May number sila na sa hotline is 1326 ba kung hindi ako nagkakamali. Doon po kayo tumawag para report ninyo itong mga ginagawang mga paglabag sa unfair debt collection practices, lalong-lalo na yung pamamahiya sa social media. At malaking ebidensya po, kaya po nakatag po doon sa mga nag-comment sa akin. Maraming salamat po sa mga tumulong na mag-report, pero ulitin ko, i-save po natin yung mga picture na nakikita natin dyan sa Facebook page ng OLA agent na yan, para kung sakali may humingi ng tulong sa atin, may ipapakita tayong ebidensya na nagpo-push siya sa kanyang Facebook page na naniningil at namamahiya ng mga borrower. Okay, so sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ako sa inyo. Paki-follow po ang aking mga social media account. Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.